Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. So, ang dami din nagre-request sa akin ito, yung kay Pio Balbuena, na kinasuhan daw ng NBA Global. Pero hindi ko kasi alam yung detalye nito. Ang alam ko lang, kinasuhan lang. Wala na ako ibang masasabi. Ngayon, kinontent ni Sir MG, no? Panoorin nga natin to. At doon tayo humugot ng masasabi kasi ito syempre si MG sila ni Mimgad nag-research na tungkol dito eh. Tapos 15 minutes lang naman yung video. Play natin. Ako ating pong tatalakayin ang the biggest ever to do this, mga kahom. Manood nyo to si Pio Balbuena, yung sa page niya. Medyo nauumay ako dun sa style niya. Yung lagi siyang galit, yung lagi siya nakagata mo mga video niya laging galit na tamo. Pio Balbuena. Although magaling siyang umarte, no? Kaya lang puro laging nakakunot ang noo niya katulad nito, no? Puro ganito style niya. Lagi nakaganyan, no? Kung mo panoorin niyo yung lubog na dito. laging ganyan ang itsura niya, tapos ito pa, ganyan din ang itsura niya dito. Lagi siya nakasimangot. Ito din, nakasimangot din, ganun din. Bagay, kung dyan siya komportable, no? Wala lang. Minsan naghahanap ako, yung maganda naman sana yung mood niya. Kaya lang. Sabihan ako. May ibang video na nag-play. Anyway, pagpatuloy natin to si Sir MG. Hombre ko, ano nga ba? Siyempre, yung magbenta ng mga inspired na cup, mga kahombre ko. May pirma ni Wamos, may pirma ko. 4 million, no? 4 million. Hindi, mga 5 million. Sasampalin ko silang parehas. Pio Balbuena, palakpakan! Ang putang inang yan, napakagaling, mga kahombre ko, ha? Ang galing mo nito. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang niya. Ang mga ka-Facebook ko, pauna. Isang live kung saan nagkaroon na ng putukan sa Senado. Sa gitna ho ng napakatinding tensyon at seryosong banta sa seguridad tayo sa loob nag-promote siya. ng Senado, kung saan nakataya ang buhay, mga kahombre ko, ng mga taong nandun, even yung mga senador, kahombre ko, ibukol dito, aba mga kahombre ko, sa lahat ho ng chaos na ito, abay lumabas at lumitaw ho ang bayagan, ang ugali ni Pio, mga kahombre ko, na napakatindi ho, mga kahombre ko, to the point na sobrang tindi niya ay talaga hong nakisabay siya sa high. Makikita natin dito na may almost 12,000 viewers sa live streaming dito sa ABS-CBN News. At bang, mga kahombre ko, bang! Grabe! Bigla siyang nag-comment Seller na tama. sa lahat Doon tayo sa main issue, doon sa may NBA Global. sa kasamaang katarantaduhang palad, mga kahombre ko, sa isang podcast, biglang may inilabas na napakagandang issue si Pio, kung saan maraming salamat, Pio, kasi talagang pinagbigyan mo ako at binigyan mo pa ako ng malupit na content. Dahil sa katangahan mo na to, Pio, ang lupit mo talaga, ha? Gatas na gatas. Dahil ito ho ang sinabi niya. Yung issue mo sa Wait lang yung tungkol sa gagatasan, normal na yan. 'Di ba? Kasi meron nag-comment sa akin yung regarding, nag-repost ako ng isang article regarding do sa shooting incident sa Zamboanga. No, sabi, yan naman, gagatasan na naman ni Bungo yan. Hindi naman yun, hindi naman parang hindi naman na bago yun. Ganun talaga, pagka nagtitrending, hindi naman masamang pag-usapan yun eh. Ba't ba nagagalit yung iba kung gumatas? Masama ba yun? I mean, bawal ba? Hindi, yun ang magandang tanong bawal ba yun? May nilalabag ba doon? Pagka pinag-usapan natin yung mga bagay na na nagtitrending, I think wala namang doon wala namang masama doon. Kay gatasan man yun, kung may nagbabawal yun siguro, sasabihin nyo sa akin, Bungo, ayon sa batas na
na article ganto ganyan na hindi mo dapat gatasan ang mga nagtitrending. Yun, magko-comply tayo. Pero kung dahil ayaw nyo lang, 'di ba? Ayaw nyo lang na matalakay ang isang bagay, hindi naman pwede 'yun. Kayo naman, 'di ba? Kahit sino naman mapapag-usapan, kahit nga hindi vlogger, magbibigay ng opinion dun eh. Pag shinare yung mga bagay na trending, 'di ba? Kayo naman. Dahil ito ho ang sinabi niya. yung issue mo sa cap game about sa mga designs mo. Paano ba to? Pwede ba natin pag-usapan to na inspired by ba talaga or minsan hindi nyo na rin nakikita? Puta, parehas din. Meron akong gusto ko, sige, total na napag-uusapan yan. Dito ko lang yan sasabihin. Alam mo ba kung gusto ko lang ng hype, noon pa. Kasi last year, kinasuhan kami ng NBA Global. Literal? NBA Global. Oh shit. Dalapasan din namin. Sabi ko, madami naman gumagawa niya na. Yung mga spoof. Oo nga, oo. Alam ko yung spoof na yon. Pero kaya lang, kahit hindi kasi sa akin, hindi kasi depensa yung yung maraming gumagawa eh. Actually, nung mga unang na to, yun din ang unang tanong ko eh. Yun din ang unang tanong ko na bakit yung mga spoof, alam niyo yung t-shirt na spoof? Yung binabago, alimbawa, ano ba yun? May t-shirt ako nun eh. Alam ko, nagsara, meron pa ba nun? Kasi nung nagsara yun sa Trinoma, nag-sale yun. May mga nabili ako nun na, yung Star Wars naman. Nasaan ba yung t-shirt ko na? Yung Yoda. Tapos iba yung nakalagay. Tapos merong gagayahin nila yung logo ng Adidas. Tapos lalagyan ng ibang oo nga, naintindihan ko. Kaya lang, yung pagkakaso kasi, katulad nung iba, hindi kasi depensa na bakit yung iba gumagawa nun. Bakit, diba? Kung ikaw yung napansin, syempre, pwede ka naman kasuhan at pasok naman yung pagkaso nun sa, sa dapat na lang ikaso, makakasuhan ka talaga. Hindi depensa kasi na bakit maraming Parang ganito yan, no? Halimbawa, politiko ka. Na booking na nangungurakot ka, may mga ebidensya. Pwede mo ba i-depensa? Ang dami naman politikong nangungurakot yan. Ba't ako lang ang kinasuhan? Hindi pa rin, di ba? Di ba si Stephen Curry, yung mismo logo. Sa amin, baling-bali eh. So kami NBA Global. Nagkaroon kami season disease, pak. Pio naman, magtatanong ka pa kung bakit ikaw ang napansin at hindi ang iba. Sige nga mga kahombre ko, tignan ho natin kung bakit deserve ni Pio na mahainan ng cease and desist order. Ang ibig sabihin niyan mga kahombre ko, huwag mo nang ulitin or huwag mo nang gawin. Kung hindi, So magmamahal yung yung mga NBA clone niya na branding. Kasi hindi niya na pwedeng gawin yun, di ba? kakasuhan ka namin at magfa-file Kasi- kami ng Cease and desist. napakalaking fine for you to pay. Anyway, mga kahombre ko, ito lang naman ho ang design ni Boss Pio. 1. Hindi naman siya ganun kalapit sa design ng Detroit Pistons, mga kahombre ko. Kulay lang ho yung nagkakalapit, di ba? Pero po kinangina mo, awit ka eh. Eto naman mga kahombre ko, para ho sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Magdiwang ho tayo kasi buhay na naman ang katarantaduhan ni Pio dito sa mga alaala natin mga kahombre ko. Ito, imbes na Los Angeles, ang nilagay niya ho, Pilipinas. Ayan ho, mga kahombre ko. Di ba? Hindi naman gaya. Inspired lang, Eto, baka sabihin nyo, tsamba lang, mga kahombre ko ba? Hindi ho. Meron pang Charlotte Hornets, mga Ang dami naman kasi pala talaga. kahombre ko. To the point na pati yung B o yung Hornet, mga kahombre ko, muntik na hong magaya, mga kahombre ko. Tindi talaga. Alam mga sino kayo porke nananahimik ako ha?
Nawiwili na kayo, ha? Dito naman tayo sa Memphis Grizzlies, Ito, mga kahombre. ito Kaya yung grabing-grabe talagang gaya. makikita natin na hindi naman gayang-gaya kasi wala naman yung bear. Alam mo yun? Pero, dun sa, di ba, tambay logo. Tapos sa baba, yung mga guhit-guhit na kulay brown, nandun din. Ang wala lang ho, Ano yung ano niya? Ano ba kaya naging motivation niya para gumaya ng ano ng design? Alam ko, hindi, no? Siguro kung once niya lang siguro ginawa yan, ano naman, parang, ito ha, alam niyo yung banda na Limp Bizkit? May ano kasi, may logo kasi ang Limp Bizkit na gayang-gaya ng logo ng MLB. Limp Bizkit logo. Kasi kilala si Fred Durst ng gumagamit ng baseball cap yung may logo ng MLB. Ito kasi itong logo ng Limp Bizkit na to, yan, ginaya itong logo na to sa logo ng MLB. MLB logo. Diba? Nakita niyo yung logo, ito naman, logo ng MLB. Ito, ganyan. Kasi kilala kasi siya na, nagsusuot ng cap na New York nung araw. So, yung siguro yung minsan lang, no, na, halimbawa, gumaya ka lang ng isang logo, walang problema siguro doon. Kaya lang, lahat ng nasa catalog kasi halos, hindi naman lahat, no, pero karamihan kasi sa catalog ng NBA. Ginawan mo ng version mo, parang wala na bang ibang naisip yung yung graphic artist mo ng ibang design? 'Di ba? Yun siguro yun, parang nakaano na yung NBA global na lahat na lang ng natin ginaya na. Siguro kung gumaya ka lang siguro ng isa, hindi ka na siguro papansinin. bear, mga kahombre. Ang galing talaga dito si Pio. Hanap buhay niya yan eh. Dito, mga kahombre ko, atin hong makikita, no, kung gaano kalupit ang tambay cap ni Boss Pio Balbuena, mga kahombre ko. Ayan, makikita nyo. V1, V2, V3. Ito yata ginaya din ito Ganito si Tsaka Pio. kung ikukumpara, ito na napansin ko. Kung ikukumpara mo siya sa spoof, yung spoof kasi, iba-ibang company ang ginaya nun. Although nabawal pa rin naman pero naniniwala ako, may gravity pa rin yung yung sa dami ng ginaya mo. Unlike yung gumaya ka lang once, siguro hindi naman makaka-apekto yun. Pwede ka naman sigurong sampahan din ng kaso ng kahit isa lang ang ginaya mo, di ba? Pero mas gaganahan silang magkaso sa'yo kung madami. Kasi hindi naman nababanggit sa batas na pag isa lang ang ginaya mo, pwede na. 'Di ba? Syempre, pero do sa yung magsasampa ng kaso, may decision din 'yon kung kailan sila magfa-file. Kung napapansin nila na inabuso mo na yung panggagaya, 'di ba? Hindi ka na pwedeng palampasin kung una napapalampas ka siguro na okay lang 'yan, isa lang naman yung ginaya Hindi naman kasi obligado na pag naglabag ka ng batas, obligadong kasuhan ka na agad. 'Di ba? May decision pa rin dun yung magkakaso sa'yo. Sa lahat ng kaso, ganun kasi may mga ganung logic kasi, lalo na si shoutout Sir Jerome Salas, no? May mga logic kasi na ang mga kababayan natin na ganun. Na bawal pala mamalimos, bakit hindi kasuhan? 'Di ba? Totoo, bawal ang mamalimos. Ba't hindi kasuhan? Nasa desisyon yun kasi na magkakaso. Meron nga dyan kahit na pinatay niya na hindi siya kasuhan kasi hindi makapagkaso yung biktima. Kasi unang-una, pwedeng naareglo. Pwedeng natatakot. 'Di ba? Pero it doesn't mean na hindi bawal yung gagawin.
Hanap buhay niya yan eh. Dito mga kahombre ko, atin hong makikita no, kung gaano kalupit ang tambay cup ni Boss Pio Balbuena mga kahombre ko. Ayan, makikita nyo, V1, V2, V3. Sabihin na lang ho natin napakalupit talaga ni Pio mga kahombre ko kasi halos lahat ho. Dapat ibang ano din yung ano mo, ibang company din yung ginayahan mo. Hindi lang NBA. Kasi napansin ng NBA, catalog nila yung kinukunan mo. Ng kanyang mga cup, literal ho, na pinaggagaya niya na lang totally, mga kahombre ko, di ba? Ito ba, Pio? Nagtatanong ka. Last year, kinasuhan kami ng NBA Global. Literal? NBA Global. Oh, shit. Dalapasan din namin. Sabi ko, madami naman gumagawa niya na. Yung mga spoof. Diba si Stephen Curry, yung mismo logo. Sa amin, baling-bali eh. Malamang, Pio, gusto mo pa bang sagutin ko yan at sampigahin kita ng tambay cup sa ulo? Easy lang, ha? Malamang ikaw ang mapapansin kasi ikaw ang sikat. At aminin man natin sa hindi, mga kahombre ko, sikat talaga. Kahit nga mga OFW, mga kahombre ko, binibili yung tambay cup niyo. Ako'y parating talong-talo ni Ivana Alawi, ni Alex Gon. Ang gaya pa may mga tweets na may OFW ko. Kaya nga sa isang banda, mga kahombre ko, hindi nyo rin maiaalis, no, na talagang natatangahan ako dito kay Pio Balbuena. Bakit ko to nasasabi, mga kahombre ko? Kasi Katulad ng sinabi ko kanina, hindi kasi talaga katwiran yung ba't yung iba hindi. Oo, pwede din makasuhan yung iba. Kaya lang, kung trip nila na ikaw ang kasuhan, wala namang wala namang kaso dun eh. Yun ba yung papang depensa mo? Ba't yung iba pwede, ikaw hindi? Katulad ng sinabi ko kanina, nasa magkakaso pa rin. bakit hindi ka na lang gumawa ng original? It was clear from the beginning na somewhere down the line, mapapansin at mapapansin ka, Pio. Hindi pwedeng hindi. Pero alam nyo, mga kahombre ko, eto, sa akin lang, no, sa nakikita-kita ko, halata naman na tinamaan si Pio this time around, mga kahombre ko. Tinamaan si Pio. Kita nyo naman. Kasi medyo To nag-iba. be fair, may gusto akong cup niyan, yung blue. Kaya lang hinihintay ko mag-sale eh. Ang Yung tugtog sinuot ni Marian Rivera na blue. ni Boss Pio Balbuena. Nakita natin na it's almost been a year and a half na medyo tahimik ho ang tambay cup. So makikita natin, mga kahombre ko, na mukhang nagsawa na ho ang mga tao sa kaasbagan ho ni Pio Balbuena. Naalala nyo, isang cup nga daw ibinebenta niya. Ito, papakita ko sa'yo. Ito, gusto mo nito? Yan. Pilipinas. Mura lang resale value niyan. 150,000 pesos. Puro resale value ang no? Hindi pa na ibebenta sa market, may resale value na agad. Tandaan nyo, wala naman hong originality itong cup niya na ito. Wala namang kwenta yan eh. And still, and yet, yan yung iniisip niya sa kanyang brand. At huwag niyong kakalimutan, ang pinopromote ho ni Pio Balbuena ay ang salitang tambay. Para sa akin yung tambay, tol, sobrang, ang tingin ko dyan, pangarap eh. Ba yun? Pangarap ang tambay? Kaya nga tambay ka, wala kang pangarap. Ano ba? Para sa akin, pag sinabi mong tambay, dapat laging ang naiintindihan ng tao, pangarap, hindi yung negative. Ang dami kong pinaglaban dyan na battle. Tambay kasi parang negative eh. Tambay ka lang, wala kang trabaho. Ba't hindi naman porket sinabing tambay ka lang, wala kang trabaho, wala ka naman... Wala naman talagang trabaho ang tambay, kaya ka nga tambay eh. Ano ba nagsasabi nito? Ano daw? Tambay ka lang, wala kang trabaho. Ba't hindi naman porket sinabing tambay ka lang, wala kang trabaho, wala ka ng pangarap eh. So para sa akin, ang tambay ay pangarap. Kasi kung may pangarap ka at magtatrabaho ka, pwede naman yung sinabi niya na pagtambay ka, malay mo, kasi ang pangarap, pwede mo namang gawin yun nang wala kang ginagawa. Pwede ka naman magkaroon ng, katulad ko ngayon, pangarap kong, pangarap kong magkaroon ng Ferrari.
Eh, yung kinikita ko naman sa trabaho ko, hindi naman makaka-afford ng Ferrari yun eh. Wala rin naman akong gagas, pangarap naman eh. Pwede naman yon. Pero yung sasabihin mo, yung pangarap, wala ng trabaho. Talaga naman walang trabaho ang tambay. Eh, ang tambay, porket ba tambay, walang trabaho. Wala talaga, kaya nga tambay eh. Ano ba? Ngayon, kung ikaw ay tambay na walang pangarap, hindi ikaw yung tambay na binubuo ko. Okay. Walang trabaho Ano yun? eh. Walang trabaho, no money, no honey. Ayun ang totoo. Ouch! Alam mo, hindi ko gusto saktan yung damdamin mo, putang ina mo eh, no? Sakit. Ayun ang mga totohanan, masakit. Ibig sabihin nun, mga kahombre ko, syempre, malamang, sino ba ang pwedeng bumili nito? Syempre, yung magbi-mirror, di ba? Sa katauhan niya, yung binili niya, cap, t-shirt, Bobola na lang kasi yun eh. Yung tambay, parang niro-romanticize niya yung pagiging tambay. Na kahit anong gawin mo, ang definition talaga ng tambay, walang trabaho. Tapos sasabi mo, ibang tambay yun, yung walang trabaho. Ano ba? Para naman tayong tanga eh. di ba? Eh, yun lang, di ba? Oh, sino bang magsusuot ng tambay na may nakasuot na tambay? Siyempre, yung mga tambay-tambay lang na tao, obviously, di ba? Ano ba ang meaning ng tambay? Hindi ganun kaganda, mga kahombre ko. Automatically, batugan ang ibig sabihin noon. Bulbul ke, tangina, wala lang. Pwede naman ang brand mo, no? Magsikap. Di ba? Magsikap brand. Kesa tambay. Or tambay. O sipag. Di ba? Sipag caps. Ayun. Trabaho ilang linggo, 3 linggo pa lang. Ang dami mong satsat. It won't work that way, Pio, di ba? Na ang bibili ng merch mo, ng cup mo, ng shirt mo, ng kung ano man, ay Di mga ba merong yan? May ilalabas yan na na yung, ayoko, lumabas na ba yun? Yung t-shirt? na may bag na, na yung rainbow ang color. Na akala niya ang mahal-mahal tingnan. Yung t-shirt. taong may magandang perspective sa life. Gets nyo, mga kahombre ko? So, papaano nangyari na ang isang tambay, mga kahombre ko, ay kakayanin o kaya na bumili ng gantong kamamahal na cup ni Pio? Nagmamahal dahil merong pirma niya. Tindi talaga ni Boss Pio, mga kahombre ko. Dinaig pa niya ang pirma ng pamilyang Butterbonia. Oops! Issue na naman yan. Isa pa. Well, ako naman sasabi ko lang, mga kahombre ko, di ba? Kasi, di ba? Anyway, abante tayo. Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oo. Ganon ka trending. Or, Ganon ka trending, tinatag ng tinatag eh. Tinatag ng tinatag. Yun. Tinatag ng tinatag, bro eh. So umabot sa kanila at saka para pansinin. Mismo. Ibig Para sabihin, sa akin, blessing in disguise yun, Tiny. kumati Blessing sa in kanila, disguise yun. kumati. Di ba? Naku, Sa rin tong kausap ni Nauga. Di ba kasuha ka ng NBA Global, hindi NBA Philippines, Global. Proud. Solid. Oo. Pero to be fair, no, pwede niyang i-brag yun. Di ba? Sobrang proud ako nun. Tawa ako ng tawa. Oh my God! Sabi ko. Putik. Matibay. Nalagpasan ni Pio, mga kahombre ko, ang cease and desist order. Kasi ibig sabihin nun, sumunod siya sa kasulatan na ibinigay sa kanya ng NBA Global. Pero Hindi na siya mag-produce. sa isang banda, mga kahombre ko, itong sinabi niya na proud pa siya dahil hindi lang NBA Philippines kundi NBA Global nakapansin sa kanya. Ano ho to? Defense mechanism na lang to, mga kahombre ko. Hindi ho totoo to. Yung totoo, mga kahombre ko, talagang natakot siya, matindi. Kaya... Kasi kung sabi mong blessing in disguise, papagpatuloy mo pa yan eh. Eh kung magko-comply ka, talo ka. Hindi ka nanalo. Kumbaga tumatak sa isip niya. Kinakabahan. Magiging hype ito. Hindi mo na lang ito nilabas, Pio, kasi takot ka sa bash ng tao. Yun lang naman yun. Oo, totoo. Kung ang sasabihin ni P. Blessing in Disguise, dapat ipa-hype niya yan. Actually, kung nilabas niya nga yun yung time na yun, na magtitigil na sila mag-produce, pwede niyang sabihin, magmamahal na po yung mga cups na NBA design.
Kasi nagkaroon na tayo ng cease and desist order. Well, so yun lang muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.